Ang kasaysayan ng Pantrangco, Pangasinan Transportation Company. Ito ang pinakakomportable at pinakamurang transportasyon noong panahong iyon, na naniningil ng mas mababa sa ₱1 para sa isang biyahe mula Dagupan hanggang Villasis na maaaring tumagal ng 1 oras. Higit pa riyan, ang mga bus nito ay makikita sa bawat ruta na umabot hanggang sa pinakamalalayong bayan at nayon ng Pangasinan. Marami ang naniniwala na ang kumpanya ng transportasyon na itinatag noong 1970 ng dalawang Amerikano, sina Albert Louis Aman at Max Blaus, ang nag-iisang salik na naglagay sa Pangasinan sa mapa ng buong bansa at mundo. Nagbigay ito sa mga tao ng higit na kadaliang kumilos. Noong itinatag ang Pantrangco, ang Dagupan noon, at hanggang ngayon ay, ang kanawan ng buong lalawigan. Ang Manila North Road, na itinayo ng mga British, para sa pamahalaang Espanyol noong huling bahagi ng 1890s, ay naging mas maikli ang ruta mula Dagupan hanggang Caloocan. Sinamantala nina Aman at Blaus ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-uugnay sa Dagupan hanggang sa pinakamalalayong mga bayan at nayon gamit ang isang transportasyon na hindi nagtagal ay pumalit sa primitive horse-drawn kalesa o bull cart. Sa oras na iyon, lahat ay pupunta muna sa Dagupan para sumakay ng tren papuntang Maynila. Sa mga sumunod na taon, nagbago ang status ni Pantrangco nang ibenta nina Aman at Blaus ang bus firm sa isa pang Amerikanong si Frank Clore at sa kanyang manugang na si Rafael Gonzales. Nagsimula ang ginintuang panahon ng Pantrangco dahil dito kay Gonzales, na tinawag ng kanyang mga manggagawa bilang Don Rafael, na nagrevolusyon sa bus firm para maging flag carrier ng Pangasinan. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nakuha ng Pantrangco ang kaluwalhatian bilang isa sa pinakamahusay na pinamamahalaang mga kumpanya ng bus sa buong bansa, na kilala sa pagiging maaasahan. Si Gonzales, lolo ni 5th District Congressman Quimico Juangco, ay lubos na naging instrumento para ihatid ang Pantrangco sa golden age nito noong 60s. Nakita ng paghahari ni Don Rafael ang paglipat ng Pantrangco bus mula sa mga lumang row type na upuan, simula sa bukas na kanang bahagi, hanggang sa mas malaking uri ng mga bus na may iisang entrance at exit door lang, ang mga pasimula ng modernong mga bus ngayon. Noong kasagsagan nito, tumatakbo ang Pantrangco sa bawat ruta sa Pangasinan. Mayroon itong mga linya mula Dagupan hanggang Quezon City, hanggang Baguio, Cabanatuan, Zambales, Tuguegarao, Solano, Nueva Vizcaya, at Camiling, Tarlac. Sa mga sumunod na taon, mayroon ding Pantrangco South, na naiiba sa Pantrangco North Express, na may punong tanggapan sa Dagupan. Natatandaan na noong mga panahong iyon, ang nag-iisang lugar sa Dagupan na halos walang tulog ay ang terminal ng Pantrangco sa MH Del Pilar Street. Doon, isang fleet ng humigit kumulang 100 o higit pang mga bus ang humalili sa isa-isa upang magkarga ng mga pasahero sa anumang destinasyon na gusto nila. Doon din kung saan ang iba pang mga bus na nagmumula sa lahat ng direksyon ay nagtatapos sa pagbaba ng kanilang mga pasahero pagkatapos ng mahabang oras ng paglalakbay. Sinasabi ng mga matatanda na ang terminal ng Pantrangco ay ang kanawan ng mga mangangalakal, estudyante, manlalakbay at lahat ng uri ng tao, na nagpupunta sa anumang lugar. Kung mahilig ka sa mga ganitong content pa-follow na sa aking page, salamat.